Pag okay na yung baga or glut inside the fireplace, so ang bilis dumikit ng thick na wood. Kasi ito ang laki at ang thick, ano ba yung Tagalog sa thick? Dickeholz. So yan. Very thick pa ang wood. Ginamit ko ito para hindi na i-cut ni Sven. So yan. Pag maganda yung baga, okay, mabilis ang pagdikit ng apoy sa thick wood. Yan. Yun. Ang wood na ito ay nasa labas kahapon, so inilagay ko sa winter garden kahit medyo naulanan siya ng ilang beses sa labas. Dumikit na rin kasi maganda yung glut or baga sa loob ng fireplace. So, ito ang binili ni Sven, yung Feuer Ansunda Mr. Gardner. So, I think mga 10 euros ito. Mr. Gardner, made in Germany. It is fire lighter from wood and wax. So, yun. 40 pieces siya. Ito ang ginagamit namin ngayon. Dati-rati, kahoy lang at pusporo or ansunda. Yun. Nag-empty na itong Mr. Gardner. So, bumili si Sven ng Raiffeisen Feuer Ansunda. It is fire lighter also from wood and wax. So yan. This one, 2 kilos Feuer Ansunda or fire lighter. It's 2 kilos. 15 euros sa shop ng Raiffeisen. Genossenschaft ang Raiffeisen. Raiffeisen is Genossenschaft. So, ito ang pusporo. Medyo mahaba ito. I-double ang haba ng pusporo natin. So, minsan ito din ang ginagamit ko pag wala akong pusporo na nabili. So, mostly ito ang ginagamit. Gas lighter. Ito ang ginagamit namin para magkaroon ng fire sa loob ng fireplace. So, yan. Madali din ang fire lighters na ginagamit para mabilis magkaroon ng apoy ang chimney. So, first time naming bumili December last year, 2024, ng Feuer Ansunda fire lighter from wood and wax. So, yan. Medyo may kamahalan nga lang, pero merong fire lighters na mura-mura. So far, ito ang gusto ni Sven itry. So, yun. Pareho kami nag-experiment palagi every time. Every time na may binibili siyang bago na hindi pa namin nagamit or machines na hindi pa namin na-experience. So, yun. Since okay yung baga or glut,
madaling mag-fire ang kahoy kahit thick siya. Thick siya kasi hindi ko ginamit ang ibang kahoy na cut into small pieces. So, yon. Experiment. Thick wood from outside na hindi na-cut ni Sven this week. Ito din, bumili si Sven para sa fireplace, para sa chimney. So, yan. Bumili siya. Ang iba, nagamit na niya for chimney. So, ito ang pandikit. Ito ang tinatawag na fire fix. So, yan ang pandikit ng higot na ito. Or ano ba ang tawag dito? So, yan. Yan ang inilalagay sa gilid ng fireplace. I-show ko sa inyo kung paano ito ginagamit sa mga fireplaces, kamin, chimney. So, i-show ko sa inyo. Ito po ang gusto ko ring iparating sa inyo. Pag naka-open po dito ang pag naka-open po itong door na ito sa baba, yon, may pumapasok na air or hangin. So, mabilis dumikit ang apoy sa malaking kahoy. Yan po. May mga purpose po kung bakit may drawer, itong door na ito. So, may purpose po siya, yung mga functions niya. Kung saan po i-open, yon. Dito lang po ako natuto sa bahay ni Sven kung paano gamitin ang chimney. First time pero since I started also in year 2020 kasi dito na ako pumupunta. Minsan pumupunta ako dito ng year 2020 nung bago pa namatay ang papa niya. So, palagi na ako dito since year 2020. Yon, bedridden or okay pa naman yung papa niya, kaya lang dahil sa mga may dementia, so yun. Ganito, pag nakabukas ang nasa baba, maraming hangin ang pumapasok, yun, mabilis mag-apoy. So, dumikit na yung apoy, pwede mo nang i-close. Yun. So, ito, Holtz brackets ang tawag dito. 10 kilos, 4 euro. It is light wood. Holtz brackets, Leicht Holtz. Ito naman, it is hardwood. Hardwood na binili ni Sven. Hardwood, 10 kilos. For hardwood siya, Holtz brackets din yatang tawag. At saka, 10 kilos worth 5 euros for 10 kilos. Ito na ang pinakalas na 2 pieces.
So, different woods ang ginamit namin for the chimney. Holz brackets, 10 kilos, 4 euro. Holz brackets, hardwood, 10 kilos, 5 euro. Parang ganyan ang price. May ginkat din si Sven this week. Every day, yan ang ginagawa niya, mag-cut ng wood para sa chimney. Kasi, I think, we will stop buying Holz brackets. Kasi may wood naman talaga kami dito. So, actually, no need to buy. So, ito, nag-i-store din kami ng ibang klaseng wood na ginkat ni Sven. Ito ang madaling magkaroon ng apoy. Ito ang ilang years na rin na naka-stack sa labas. So, hindi siya nauulanan, pero yun, nagkaroon ng time. Pag nagkakaroon ng time si Sven every day before work, yan ang trabaho niya, mag-cut ng wood. At ako naman, pag nasa bahay ako, yan, nag-e-experiment kung paano gamitin ang fireplace, chimney, or kamin. Since never experienced a chimney in Philippines, yan. Ito, it is hardwood. So, heavy siya. So, yun, heavy siya at saka compact ba. So, hindi siya madaling magkaroon ng apoy, not unless na talaga for kuan siya, how many years na nakastock since naulanan. So, medyo minsan matagal magkaroon ng fire pag naulanan siya. Ang different woods na kinakat ni Sven pag may time siya. So, yun. Yan ang pinagkakabisihan niya ngayon since tapos na siya ng Ausbildung. So, working na siya. Yan. Iyan din ang pinakita ko sa video na ito na bumili si Sven ng ganito para sa chimney, kamin, fireplace. So, yan. It is exclusive for the chimney. Yan, pasensya na po sa English ko, sa other languages, automatic po kasi lumalabas. At saka minsan yung English words, kung paano isalita, even German words, na I'm still working again to learn English again. Yan po ang pinakita ko na firelighter namin para sa chimney. Since malamig sa kitchen room, sabi ko kay Sven, maglagay kaya tayo ng small kitchen place to make coffee inside the living room. So yun, ang ginawa niya, yan, bago siya pumunta sa work, kasi nagreklamo nga ako, sabi ko, ang lamig-lamig sa kitchen room. Nakakatamad magluto, nakakatamad magtimpla ng instant coffee. So far, itong ginawa niya bago siya mag-work, sabi niya, oh, ito, for you, sabi niya. So, gamitin mo daw ang empty na bottle to put water para nandyan po ang electric water cooker. So, yun. Yan po ang hilig niya. Instant Jacobs Gold Coffee. Yung Jacobs Crema, hindi niya gusto. So, yung Cafe Visa, yung milk powder, actually ako lang ang gumagamit niyan, at saka bumili siya for me, at saka milk powder gagamitin niya sana sa paggawa ng bread, kasi yung ibang ingredients kailangan nila ng bread, milk powder.
So, yan. Yan ang coffee visor. Yan muna ang ginagamit namin as milk powder. Yun. Yun. So, yan ang ginawa niya today for me kasi nga, nagreklamo nga ako. Yan, niready na niya for tomorrow. Yeah. Really, it's cold in the kitchen room. Parang ayaw kong lumabas sa living room. So, it is 17:42 in the afternoon at nakasulat dyan 19 grads. So, ang temperature is 19. Ang temperature 18 January. And Saturday is Samstag in German. Sis Ven po ang gumagawa niyan. Yan, bumibili siya ng mga pang-decorate, tapos gagawa siya kung saan niya ilalagay ang mga LED lamps. So, yan, palaging bumibili ng LED lamps. So, siya lang ang may budget kasi siya ang may work. So, yon. Yon naman ang bell. Pag may nagring sa labas, pinindot. Yan, pati sa loob ng living room. Grabe ang tunog ng bell. Sis Ben din ang gumawa. Yan muna ang temporary na ginawa niya. Para ang star lamps, para ganito ang Yon. Yan. Everyday, nandyan po ang Christmas tree. Pero hindi namin palaging nilalagyan ng lights kasi nga it's too much for the eyes. Before sleep, pinaparong or 2 hours lang siya tapos automatic siya mag-off. So, ganyan po ang Christmas tree na Sis Ven ang nag-decorate. Dati-rati, malaking fish pond dito sa likod ng Christmas tree. Malaking fish pond, pero yun, ilang years na hindi na nila ginamit at ito po'y matrabaho pag may fish pond kasi yung fish pond is maraming water, i-change ang water, at saka nasa glass ang mga fish na may water. So, wala nang fish pond for many years now. Yun, pero ang alam ko may fish pond dito sa likod dati dito sa likod ng Christmas tree ang fish pond. So, ang Christmas tree, hindi dito dati nakalagay. Bagong 5 years ago or 6 years ago yata binili ni Sven ang malaking Christmas tree. So, yun. Actually, we can enjoy kasi nga almost nabili na ni Sven ang mga kailangan niya. Ang kuan lang, utang pa ang bahay. So, yan. Yan pa ang problema. Utang pa ang bahay. Hindi pa fully paid. Since naghilom ang fire, parang walang fire, pero ang baga is meron pa. So, ang gagawin ko lang ay i-open ang ang door sa ibaba. So, yan. I-close ko ang glass door. I-close ko ang glass door. At, yan na po. Ito, i-open ko. So, pumapasok ulit ang fire.
Kasi sabi ko nga, pag very thick ang wood, hindi madaling magkaroon ng fire ang wood kasi nga thick siya. So, kailangan ko ulit buksan ito para magkaroon ng more fire ang malaking kahoy, ang thick na kahoy na inilagay ko sa loob. So, different woods ang ginamit ko ngayon. Different woods, different sizes. Yan. May time ako ngayon. May energy ako to make videos for 4 minutes. For how many minutes na? 20 na. Medyo matatag ngayon ang bunganga ko. Talkative. Not every day I am like this. Kaya, yun. Short videos lang paminsan-minsan. Ngayon is longer. Ito po, nag-blink na po siya yung headlamp ko. So, i-charge ko siya. Electric charging, recharging. So, ito, malaking gamit ito sa akin kasi nga ang mata ko ay hindi na okay. So, cleaning the chimney or the fireplace or paglalagay ng kahoy, malaking gamit talaga itong headlamp. Stern lamp. Oo, stern lamp tawag dito. So, it's from Chibu, 10 euros siya noon. Okay na po. Ang fire ulit kasi nga inopen ko sa baba. Yon. So, nagkakaroon ng hangin ang loob ng fireplace. Pero kailangan ko lang isara talaga ang glass door ngayon kasi nga lumalabas ang maliliit na baga. Yeah, minsan pumupunta sa floor. So, yan ang purpose po pag nakabukas po ang chimney, how many meters po bago sa carpet or sa floor carpet kasi nga yun po ang loss dito when you have chimney, may distance siya from floor tiles floor tiles sa chimney kasi nga yung mga baga or glute parang nagja-jump yan. So yun, madaling magkasunog ang bahay. So, importante din ang glass door. Kailangan i-close bago ka lumabas ng living room. Yun po. Yun po ang mga infos na natutunan ko kung how to use the chimney at ang mga safety. Yeah. Yun. So, yun. Nilagay ko muna doon ang foil and sunda to make the video. At saka ito pala ang ginagamit namin na panglinis sa glass door. Kasi minsan ang glass door ng chimney is maitim. Tulad ngayon dahil sa fire. So, ang bilis umitim. Mabilis umitim. So, ang ginagamit namin is brief power for back oven on grill, for oven and grill. So, yan, i-spray namin yan. So, 10 minutes. Yan, nakasulat din dyan. So, naka-prepare kami ng warm water sa isang pail, sa isang aimer na may warm water. Tapos, yun, gagamitin namin ang sponge.
Gagamitin namin ang sponge. Tapos itong breath power since minsan may allergy ako sa mga chemicals kaya minsan ayaw kong maglinis ng glass door. Sis Ven ang mostly naglilinis ng glass door ngayon ng chimney. So yan. Enfuse. Kaya medyo very long ngayon ang video ko kasi nga po nag-delete po ako ng mga old videos. So yun, nakaka-video na po ako ngayon ng 25 minutes na. So, for your infos also, ito ang tawag na raw puts. Ito ang walls na mahirap, ito ang mahirap i-paint. Kasi nga, raw puts ang tawag dito. So, it is rough walls. So, Sis Ven ang nag-repaint dito sa baba ng chimney. Nasa taas pala ito. So, dito siya ang nag-paint sa rough walls. Ako naman ang nag-paint sa taas kasi nga wala nga siyang time. So, since nasa bahay lang ako na ang nag-paint dito sa rough wall sa taas. Yon. Kasi over 50 years na hindi ito na-paint. So, ang white paint almost very dirty white na siya tingnan. So, ngayon, this week ko lang ito natapos. Medyo nagkalat-kalat ako sa taas. Yung sa taas, yun, hindi ko. Pero, mas okay na tingnan yung raw puts ngayon. Yung rough walls. Kaysa noon. So, mas okay na siya tingnan. Malinis na tingnan pag new paint. Kaya lang mas matrabaho ang rough walls. Rough walls kasi ang ginawa ng Papa ni Sven. Pero, yun, hindi ako sanay sa rough walls mag-paint. So, it took me how many years to repaint. Okay, thank you for watching. Nag-lowbat na po ako. So, yan ang mga infos, my life in Germany. So, ini-share ko lang po sa inyo ang mga ginagawa ko po sa Germany. So, yun, ako po this week nag-paint ng rough walls. Battery low na po ako. So, thank you for watching. Peace be with you. God bless us. Paki-subscribe naman. And paki-thumbs up. Paki-like. Thank you. Lobat na po ako. So, may limit lang po yung pag-upload ng video sa YouTube. So, I think tomorrow ko na po ito i-upload. Today is January 18, Saturday. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Happy weekend.